Aurora Police Provincial in Action. Aurora Police Provincial in Action. At ngayon mga kaibigan ay sumasahimpapawid muli ang isa na namang edisyon ng Aurora Police Provincial Office in Action dito pa rin sa Pinoy Rapido Radyo Diaryo. At ang ating pong magiging guro ng palatuntunan ngayon ay wala pong iba kundi ang napakahusay at pinagmamalaki nating kaibigan na PIO o IC ng Pikado ng Aurora Police Provincial Office. Wala pong iba kundi mga kaibigan, si Police Major Lorena O. Bautista sa superbasyon ng ating Provincial Director dyan sa lalawigan ng Aurora, Police Colonel Percival R. Pineda. At yung mga kaibigan, narito na si Police Major Lorena O. Bautista. Mapagpalang araw, kumusta na kayo? Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Romel Roque, ang pinakamatikas na broadcaster ng DCME Radyo TV. Ano po? So, okay naman po ang Aurora Police Provincial Office, ang pangkalahatang kaayusan at kapayapaan po ng probinsya ng Aurora ay masasabi natin na maayos naman po. Ano po? Ito ay ngayon ay nasa ilalim niya ng bagong pamunuan, ng bagong talagang acting provincial director, si Police Colonel Percival R. Pineda. Okay, agad tayo may tinanggap na katanungan dito, ma'am. Ma'am, saan daw galing itong si PD Police Colonel Percival R. Pineda? Gusto rin nilang makakilala ng lubuksan. Si Sir Acting PD po namin, si Colonel Pineda po ay galing po sa Camcrave. Yun pong unit namin na INEG. Yung pong INEG, yun po yung tumututok sa mga kapulisan natin, particularly yung mga sangkot sa mga illegal activities. Sila po yung mga nanguhuli, nagsusubaybay, at talagang nangunguna sa pagdidisiplina ng ating mga kapulisan. So yun po yung dating unit ni Sir Pineda. Wow. Meron din mang tanong sa inyo, saan naman daw galing ang napakahusay na PIO ngayon, Police Major Lorena O. Bautista? Bago po ako na talaga dito po sa Police Community Affairs Development Unit at bilang isang Public Information Officer, ako po ay dati sa Women and Children Protection Desk. Dito rin lang po sa Provincial Headquarters na talaga po ako sa WCPT right after my training. Wow. Okay, ma'am, kumusta raw ang anong pinagkakaabalahan ngayon ng Aurora PPO? Sa kasalukuyan po, sa pamumuno po ng ating acting provincial director, Police Colonel Pineda, ang Aurora PPO po ay patuloy pa rin sa mga mandato at katungkulan sa pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan ng ating lalawigan. Actually, nitong pong mga nakaraang nagdaang linggo ay naging abala ang ating kapulisan sa pagbabantay dito sa ating mga events, katulad po ng Regional Festival of Talents, saka po itong ating tapos lang nakaraang linggo ay yung ating Regional School Press Conference na kung saan ay naipagmamalaki namin ng zero crime incident po ang ating lalawigan na may kaugnayan sa mga pagdaraos ng mga aktibidades din. Kaya kami naman din sa bilang PIO po ng Aurora PPO, kami naman din po ay magbabahagi ng aming mga kaganapan, lalo-lalo sa mga police operations na accomplishments na ginagampanan ng ating mga kapulisan. Mula po nang naupo ang ating bagong talagang provincial director ay nagkaroon po tayo ng accomplishments on anti-illegal drugs dito po sa Baler Police Station. Ang dalawang po, isa pong bypass operations, saka isa po, yung isa naman po ay nahulihan sa pag-iingat ng illegal drug. At meron din po tayong huli sa wanted person. Ang isa pong most wanted person na ang kaso ay accomplice business in relation to RA 7610 at yung iba naman, yung isang naman po, isang wanted person, other wanted person siya, hindi siya kasama sa most wanted. Yun po ay, yung dalawang wanted persons na nahuli po ay mula sa pangunguna ng ating mahusay na Force Commander ng 2nd PMFC at ng Maria Aurora Municipal Police Station.
On the other hand, yung pong ating other wanted person naman ay na isang katuparan na huli sa pangunguna ng ating Balar Police Station, si Police Major Donna Pecalgan. Ang balita namin, ma'am, marami pa kayong pinagkakaabalahan paparating ng mga activities. Ay, yes po. Marami po kami yung pagkakabala activity. Ngayon po, since na-March po ngayon, ayan, Yes, ma'am. very happy to announce, we are celebrating the Women's Month. Wow. Ayan. Nagrereklamo po yung mga katulad niyong kalalakihan, bakit daw may Women's Month? Kayo walang Men's Month. Meron kayong Men's Month, 11 months ngayon sa inyo, sa amin 1 month lang. So, bukas kasi, sir, ayan, culminating activities namin sa Women's Month celebration. Susundan po yan sa gabi, magkakaroon ng pagtitipon-tipon ng lahat ng mga kababaihang pulis at mga non-uniform personnel upang para sa pagdiriwang po ng ating Women's Month. At ngayon pong padating, siyempre alam naman natin, isa sa laging binabantayan ng ating kapulisan, itong paparating natin na Semana Santa. Ano po, ngayon po first week na next week, Semana Santa na po. So talagang busy talaga ang ating kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lalawigan ng Aurora. At kasunod po nito, hindi pa nakakatulog ang pulis, may kasunod ulit. At ito pong paparating natin na Claraa. Dito po kasi idadaos ang Claraa ng buon. So buong Region 3 magiging busy talaga dadayo dito para sa tao ng paligsahan po dito sa ating mga kota. Ayan po. Napaka-busy ng Aurora, no? Kahit malayo. Meron pa naman kayong sumbak na pinagagayan. Yes po. We are preparing for the deployment po ng tao natin. Particularly sa mga simbahan, sa mga convergence area, sa mga terminals, and then sa mga tourist destinations natin. So, kung saan po busy ang sangkatauhan, kung saan po maraming tao, maasahan po kayo, may pulis po kayong malalapitan. May tanong man tayo tinanggatan mo. Ilan daw yung minimum na mga police personnel ninyo sa bawat station? Sa bawat station po, depende po kasi yan sa staffing pattern po. Sa classification, we have class A, class B. Dito naman po sa Aurora, more on class B. So, ang bilang po ng kapulisan natin ay nasa mahigit. Yung iba mahigit 30 personnel pagka medyo Ang baler siguro mga 30 plus. Yung iba naman po ay nasa 20 plus na na tao na nagbabantay para sa kaligtasan po ng ating. Kung tutusin sa panahon ngayon, di ba parang konti nun. So kaya po ang lagi ang panawagan natin sa ating mga mamamayan, especially sa mga barangay officials, mga barangay tanod, o yung ating mga barangay peacekeeping action team na tulungan ang ating kapulisan. Sa gampanin, hindi lang po kasi obligasyon ng pulis ang kapayapaan, kaayusan ng ating lugar. Ito po ay obligasyon nating lahat. Kaya tulungan po ninyo ang pulis sa pagbabantay, pagsasaayos ng ating lugar, at disiplinahin ang ating sarili. Importante yun. Sige po. Yes, ma'am. May tanong na naman, ma'am. Opo. Kaya tanong ngayon, sir. Ilan daw yung pastor na nagtuturo sa PPO ngayon? Ay, may mga pastor po. Meron po kaming sinasagawang simultaneous weekly intervention meeting. Ano ba? Per squad. So, dito nga po sa amin, may mga squading yan. More or less, sa buong dito lang po sa provincial headquarters o buong Aurora. Kasi pati sa police PPO station. lang po naman. Sa PPO lang po. Yes, Siguro mga mga 15 na pastors po. 15. Ayan. Ano sabay-sabay man yan na tinuturo? Depende po. May araw. Depende po sa schedule. Halimbawa po sa amin dito sa Picado, may isang araw kami. Depende kung kailan po kami available. So, doon po pupunta po si pastor pero regular po yan. Meron daw ba kayong mga pastor na nagtuturo ng kanilang relihiyon o sumusunod sila lahat sa manual ng PNP sa larangan ng pagtuturo? Sige po. Yung pong ating SWIAM na sinasabi niya ay may yan, may manual po na naayon sa alinsunod po sa direktiba ng ating GPNP. So, hindi po iyon hindi tungkol sa relihiyon. We're not talking about religion.
we are talking about good morals, kung paano maging mabuting tao, maging mabuting isang mananampalataya. So hindi ho sila naghihikayat sa amin na kami ay maging miyembro ng kanilang relihiyon. Ako po kasi ay Katoliko. Pero yung aming kuwan, yung ituturo sa amin sa regular na swim, ay born again Christian. So hindi naman nila kami hinihikayat na maging born again. So sa relihiyon naman po, it depends on our choice kung ano po ang magiging kuwan natin. So samantalahin na lang po na magbigay ng paalala sa ating mga mamamayan. Ngayon po ay halos nag-umpisa na ang ating summer vacation. So iba't ibang bahagi ng ating lalawigan at ng buong bansa. Patuloy po nating nire-remind ang lahat na mas doblahin ang pag-iingat tuwing lalabas ng bahay upang makaiwas sa anumang disgrasya o kriminalidad. Gayun din sa mga kawatan na posibleng magsamantala sa dagsa ng tao ngayong bakasyon, siguraduhin na safe ang ating bahay bago ito iwan at magtungo sa ating mga destinasyon. So ano man ang mga kaganapan, ang Aurora PPO po, ang buong kapulisan na nalagyan ng Aurora sa pangunguna po ng aming Acting Provincial Director, Police Colonel Percival Pineda ay sinisigurado na magiging ligtas, lalo na sa mga dadayo po dito sa Aurora, na magiging ligtas ang pamamalagi ninyo dito sa aming lalawigan. At kaugnay po nito, siyempre, we are on a crisis, sir, pagdating nito sa ating energy crisis sa patuloy na pagtaas ng ating presyo ng petrolyo. So, kung kayang huwag na lumabas ng bahay para mas makatipid, ay mas maganda po. At mas makakaiwas pa tayo sa disgrasya at at lahat ng masamang balak nitong ating mga masasamang loob ay hindi na nila maisagawa. So, mag-ingat po tayong lahat dahil ito ang PNP po ay laging nagpapaalala sa inyo. Salamat po. Okay, salamat ma'am. Police in action. Police in action. At yan po mga kaibigan, ang isa na ng mga edisyon ng Aurora Police Provincial Office in Action. Dito pa rin sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan. Muli, maraming salamat po sa inyong ginawang walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli, sa ngalan ng ating mga nakasama sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines, Teleradyo Patrol Number 11 Henry Mendoza, at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasama sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bordahan WG Computerized Embroidery. Matatagpuan sa Block 3, Lot 1, Sangaville, Santa Ana, Taguig City, Metro Manila. Bordahan WG Computerized Embroidery sa pamamahala ni William Kiseng. Para sa detalye, kumontak sa numero 0991-684-1173, 0991-684-1173, at hanapin si William Kising. TPC Technology. We change the way you experience technology and services because things go better with TPC. Located at Burgos Avenue, Cabanatuan City. For details, contact at 044-511-3238, 044-511-3238, and 0997-422
0917-422-7569. 0997-422-7569. TPC Technology. For another details, Pinoy Rapido Dyaryo ng Bayan, Area Manager Joshua Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo Dyaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Dyaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan dito lamang sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Primap 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Offline and Online Radio TV Broadcasting Social Media Network. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Dyaryo ng Bayan, Radyo Dyaryo at live streaming para sa Pilipinas.